scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang araw! Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta na po ang inyong mga climate? At syempre, tingnan natin ang ating kakalsadahan sa mga bibiyahe ngayong araw na ito. Ayan, maluwag-luwag naman po ang mga trapiko sa bawat isa. Balintawak, Mapulanlupa, Mindanao, Toa Plaza. Anong oras ngayon? Alas 3:30. Tama ba ako? Ha? 3:18? Oh, yan. Yung mga bibiyahe po ngayon, ang Bukawi medyo passable pa rin, pero marami na. Ang San Fernando, pag pala ganitong oras, alas 3. Ayan na ang kakalsadahan nila. Sa ulo ng ating mga balita, detention facility ni Go, pamilya handa na sa Senado. Mahabang pila sablay na e-gate sa NAIA, tatalupan ni Tulpo. Supreme Court pinagkukomento Senado sa petisyon ni Go. Senator Gatchalian may death threat. 3 dawit sa organ for sale timbog ng NBI. Magkasindahan tepok sa salpok ng truck. Contractor tiklo sa 0.2 milyong shabu baril. May baril, shampoo to. Shabu na may baril pa. Kumadrona, 3 pang tiklo sa abortion sa Caloocan. Sa kinakabuuan ng ating mga balita, nakahanda na ang detention facility ng Senado para sa suspendidong mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Goo at mga miyembro ng kanyang pamilya sakaling maaresto na ang mga ito. Pinakita sa media nitong Martes ni Lieutenant General Roberto Ancan ng Senate Office of the Sergeant at Arms ang facility bagaman nasa loob na ng compound ng Senado ay nakahiwalay naman sa Senate Building. Sakaling mangyari ang pag-aresto kay Goo at ang kanyang pamilya, ito ang unang pagkakataon na gagamitin ang kwarto mula noong na-refurbish ito noong 2023. Ayon kay Ancan, si Goo at ang kanyang pamilya ay bibigyan ng kama at unan. Ngunit kung mas gusto nilang magdala ng sarili nila, hindi ito magiging problema. Ang mga pagkain ay sasagutin ng Senado. Si Goo ay sinisiyasat para sa umano'y kaugnay niya sa ilalim ng illegal na Pogo firm na Zun Yuan Technology Incorporated sa Banban, Tarlac. Bukod kay Goo, pinaaresto ang miyembro ng kanyang pamilya na sila Sheila Goo, Wesley Liel Goo, Jian Xiong Goo, at Seymen Goo at ang kanyang pinaghihinalang ina na si Wen Yin Lin. Samantalang pinaimbestigahan ni Senator Rapi Tulfo ang kalbaryong dinadaanan ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport kung saan mayroong hindi nakakaabot sa kanilang mga flights. Napag-alaman ni Tulfo na madalas ay hindi nababasa ng mga airport e-gate scanners ang mga pasaporte at boarding pass ng mga paparating na pasahero. Dahil para mapilitan muli silang pumila para naman sa manual processing kung saan nadodoble ang oras na inilaan ng pasahero para sa mga counters.
Dahil sa ganitong sitwasyon, delay, hindi nakakasakay ang ilan sa mga pasahero na mayroon namang connecting flight at nagkaroon din ng komosyon sa airport kung saan mismong ang mga pasahero na ang nagkakaaway-away minsan dahil sa aberya sa pila. Ayon pa kay Tulpo na pareho rin ang dinaranas ng mga departing passengers na hindi umabot sa kanilang international flight dahil sa pagkahaba-haba ng pila sa immigration screening. Dagdag pa niya sa kanilang stress ay ang ilang escalators, wacolators, carousel at mga tubes na hindi gumagana. Dahil dito, hindi mo kitulpo ang mga otoridad na sa airport na magpaskil ng signage sa mga arrival at departure areas upang ipaalam sa pasahero ang kanilang mga karapatan sakaling hindi sila umabot sa kanilang mga flights dahil sa haba ng pila na sa immigration at iba pang katulad na problema. Inatasan ng Korte Suprema ang Senado na maghain ng komento hinggil sa petisyon na inihain ni suspended Banban Mayor Alice Goo na humihiling na ipawalang saysay ang subpina na inisyu ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality laban sa kanya. Umapila rin ito sa mataas na hukuman na mag-issue ng temporary restraining order or preliminary writ of injunction na magbabawal o magpapatigil sa naturang komite upang imbitahin sila bilang resource person sa mga pagdinig na isinasagawa nito, gayon din ang pag-iimbestiga sa kanyang personal at pribadong buhay. Samantala, dinaos naman ng sesyon ng SCM Bank and Bank kahapon. Inaksyonan nito ang petisyon at inatasan ng komite ni Senator Risa Hontiveros na maghain ng komento sa loob ng 10 araw. Inatasan din ng korte ang Officer of the Clerk Court and Bank na personal na ihain ang resolusyon ng hukuman sa Senado na siya ring personal na maghahain at magsisilbi ng kanilang komento. Bago tayo magpatuloy, tayo ay humingi ng mga report galing sa Pag-asa. Magandang umaga ng Miyerkules sa inyong lahat. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong July 17, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin dalawang weather system pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. Ang southwest monsoon o habagat na siya nagdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan partikular na sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at ng Mindanao. Sa silangang bahagi naman, nandito pa rin yung low pressure area na patuloy nating minomonitor. Huling namataan 200 km east-northeast ng Surigao City sa Surigao del Norte. Sa ngayon, hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay maging bagyo habang lumalapit pa rin ito sa kaulapan. Gayunpaman, maging bagyo man o hindi itong low pressure area na ito ay nagbababala tayo kasi patuloy itong magdadala ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw, partikular na sa bahagi ng Visayas at kasama din yung Southern Luzon, lalo na itong Bicol region. Kaya sa mga kababayan natin dito sa may area ng Visayas, dito sa may area ng Caraga at sa may Bicol region, gayon din sa iba pang bahagi ng Southern Luzon, asahan natin in the next 2 to 3 days patuloy na magdadala ng mga pag-ulan itong low pressure area, habang ang southwest monsoon magdadala rin ng mga pag-ulan dito sa may western section ng ating bansa. Yung ilang bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Northern Luzon at yung silangang bahagi ng Luzon, yung Ilocos region, patuloy na makararanas ng mga thunderstorms, mga isolated rain showers and thunderstorms. Kasama na dyan itong Central Luzon at yung bahagi ng Calabarzon at Metro Manila.
Maliban dito sa low pressure area natin minomonitor, wala na tayo iba pang binabantayan mga weather disturbance sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya laging tumutok sa Pag-asa kung makikita natin kung magiging bagyo itong low pressure area na ating minomonitor, silangan ng Mindanao. Samantala, narito ang magiging lagay ng panahon dito sa may bahagi ng Luzon. Makikita natin, malaki pa rin yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa bahagi na Isabela, kasama din yung area ng Aurora, Quezon, malaking bahagi ng Bicol Region, gayon din sa may bahagi ng Mimaropa. Ito ay dulot ng epekto ng low pressure area sa may silangang bahagi ng Luzon, habang dito sa may area ng Mimaropa, dulot naman yun ng southwest monsoon o hanging habagay. Kaya asahan natin yung maulap na kalangitan sa bahaging ito ng Luzon. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na dyan yung Kamaynilan, inaasahan pa rin natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Posible medyo mainit pa rin yung tanghali natin. Yung agwat nga ng temperatura sa Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 25 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 25. Sa Metro Manila, hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, hanggang 30 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 24 to 29 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Magiging malaki din yung tsansa ng mga pag-ulan sa Palawan, dulot ito ng southwest monsoon o habagat, at ang agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, nasa 25 to 30 degrees Celsius din. Malaking bahagi naman din ng Kabisayaan, itong Eastern Visayas, Western Visayas, Central Visayas at Negros Island Region ay patuloy ding makararanas ng maulap na kalangitan na may mga tsansa ng mga pag-ulan, lalo na habang lumalapit itong low pressure area sa may area naman ng Kabisayaan. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 24 to 29 degrees Celsius. At sa Tacloban, 24 to 29 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Mindanao ay makararanas ng mga pag-ulan sa araw na ito. Dulot yan ng low pressure area sa may silangang bahagi at southwest monsoon dito naman sa may area ng western Mindanao, kasama din yung area ng Soc-Sargen. Asahan natin yung mga pag-ulan na maaring magdulot pa rin ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya sa mga kababayan ho natin dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, iba yung pag-iingat nga dahil inaasahan pa rin natin magtutuloy-tuloy itong mga pag-ulan na dulot ng habagat at southwest monsoon. Yung habagat, southwest monsoon at saka yung low pressure area. Sa Zamboanga, ang agwat ng temperatura, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Davao City, 24 to 30 degrees Celsius. Habang sa Cagayan de Oro, nasa 24 to 30 degrees Celsius. Samantala, sa ngayon, wala tayong nakataas sa gale warning pa rin, pero nagbibigay tayo ng babala, lalong-lalo na sa mga maliit sa sakyang pandagat. Kasi dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalon ang magiging lagay ng ating karagatan. Kaya iba yung pag-iingat, lalo na pag minsan medyo mataas po yung alon. No? So iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin, lalong-lalo na nga yung may mga maliliit na mga bangka. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:36 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 ng gabi. At sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms, lalo na nga na may binabantayan tayong isang weather disturbance, itong low pressure area sa may silangan ng Mindanao. Sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph. At muli, mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Okay, balik tayo sa ating programa. Nakatanggap umano ng banta sa kanyang buhay si Senator Sherwin Gatchalian na may kinalaman sa aktibo nitong partisipasyon sa pagdinig ng Senado sa Philippine Offshore Gaming Operators or POGO na konektado kay Banban City Mayor Alice Goo at pamilya nito. Samantala, formal namang sumulat si Gatchalian kay Major Paul Benjamin Bandane, Substation Commander ng Pasay City Police Station, upang i-report ang banta sa kanya ng buhay at hilingin na imbestigahan ang naturang death threat. Inilakip ni Gatchalian na sa sulat ang transcript ng naturang video na in-upload sa YouTube channel ng Pinas Insider na may pamagat na
Hala, Alice Go, magbayad ng 10 million para iligpit si Senator Riza at Win Gatchalian. Sa naturang transcript ng video, sinasabing nagbayad umano si Goo ng tig 5 million para sa ulo ni Gatchalian at Senator Riza Hontiveros. Hindi naman kinumpirma ng tanggapan ni Hontiveros kung may death threat na natatanggap ang senadora. Samantala, arestado ang 3 sangkot sa organ trafficking o organ for sale. Ito yung inulat namin po sa inyo kahapon. Walang exact amount. Kung ano lang po yung ibigay sa amin, Sir Alan, dun sa pag-uusap nila ng recipient, kung may matira po na 20,000, yun po, pinaghahapian po namin bilang support po din sa pangkain po namin. Ito yung mga suspect. May isang babae. Yung recipient. Magkahiwalay po. Pero same. Pero pinag-uusap po ang donor at recipient. Nagkakilala po hanggang sa matapos, meron pong communication. Sa loob lang po ng bahay po ba yun o isang clinic? Yung operasyon ninyo? Hospital po mismo. Hospital. Ano ba yung recipient ninyo? Foreigner o Filipino? Pilipino po, wala pong foreigner. Sa inyo? Opo, kahit po ako hanggang ngayon nakakausap po ang recipient ko. Kahit po ako, ayos po kami nakakausap. Ikaw naman, ano naman ang pakiramdam mo ngayon? Okay ka naman? Okay naman po. Wala kang Kasi side tamaan effect? po kami sa lahat ng laboratories. Kasi kung hindi naman po okay ang laboratories, hindi po ginogo. Gaano kalaking pagsisisi niyo po? Ako po may pagsisisiman po ako, pero ang tingin ko na lang po dito sa mga anak ko. Dahil gagawin ko po lahat para sa 2 anak ko na walang ama. Ayan, inaharap na ang 3 suspect ng NBI. Kinilala ni NBI Director Jaime Santiago ang mga suspect na sina, yung kanina, Angela Ataide, Marichu Lumibaw at Danel Sikat na arestado noong Hulyo 11 sa isang nirerentang bahay sa San Jose del Monte City. Ayon sa NBI, isang nurse na hindi pinangalanan ang nagsisilbing umanong leader ng sindikato ng liver trafficking sa Bulacan na patuloy nilang tinutugis. Sinabi ni Santiago na mayroong nakuhang organ donor ang mga suspect, ngunit hindi siya binayaran bunsod nito. O sumbong ano? Nagsumbong sa NBI ang donor sanhi upang magkasa ng pagsalakay at nagsagip ng 9 na biktima na naaktuhan sa naturang lugar. Sa nasabing bilang nasagip, 4 dito ay nakuhanan na ng kidney. Ang 5 ay inihahanda na para sa operasyon. Umami naman ng 2 mga suspect na dati rin silang donor ng kidney at sumama na sila sa operasyon kalaunan dahil sa pag-akalang ito ay legal at hindi na rin sa pangangailangan ng sa pera. Sa investigasyon ng NBI, ginagawa ang transaksyon sa social media kapalit ng bayad na 200,000 at ginagawa ang iligal na operasyon sa malalayong lugar. Dagdag pa ni Santiago, ang mga suspect ay sinampahanan ng paglabag sa Section 4 ng Expanded Anti-Human Trafficking Act. Isa namang magkasintahang rider ang patay matapos sa salpukin ng trailer truck, habang sugatan naman ang menor de edad nitong linggo sa boundary ng Malabon at Caloocan City. Dead on the spot ang mga biktima sina John Paul, 29 years old, at ang girlfriend na si alias Dayan, 18 years old, habang sugatan naman ng 15 anyos na kapatid ni Dayan.
Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga Malabon City Police ang driver ng truck na si alias Telesporo, 45 years old, residenteng Dasmariñas, Cavite. Batay sa investigasyon, nangyari ang aksidente dakong alas 2 ng madaling araw sa panulukan ng Dagat-Dagatan at Lapu-Lapu Avenue sa Caloocan. Mabilis ang patakbo ni John Paul sa motor kung saan angkas ni si Dayan at ang 15 taong kapatid nito. Muli namang inakala umano ng mga biktima na hinahabol sila ng mobile car ng Malabon Police Longos Substation 5 dahil walang suot na helmet. Dahil dito nire-diretso sa intersection ng mga biktima, bagamat naka-red light na, kaya't nasalpok ng trailer truck ang naturang mga biktima. Naharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide at physical injuries ang driver ng truck. Samantalang arestado ang isang kontraktor ng construction project sa isinasagawang bus operation. Matapos masamsamang higit 200,000 na halaga ng illegal na droga sa Taguig City, Martes ng madaling araw. Sa ulat ng Taguig City Police Station Drug Enforcement Unit na dakip si alias Joy, lalaki, 47 years old, residente naman ng Taguig. Dakong alas 4:45 ng madaling araw ng Hunyo 16 na nang isagawa ang bypass sa Barangay Central, Bikutan. Na-recover sa suspect ang budel money at genuine mark money na ginamit sa operasyon. 31.6 gramo naman ng shabu ang nagkakahalaga ng 214,880 at isang caliber .45 arms core pistol. Nakakatandang isa ilalim na sa inquest proceedings ang suspect sa paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165. At sa mga sumusunod pa, arestado ng mga tauhan ng Northern Police District, ang Anti-Cybercrime Unit, ang isang komadrona at 3 pang kasamahan nito na nahuli sa aktong nagsasagawa ng abortion sa Caloocan City. Hindi uubra ang tahol ng mga aso upang pasukin ng mga otoridad ang isang paupang bahay at huli ito sa akto ang isinasagawang abortion sa isang pasyente. Ayon kay Captain Santiago Roy, team leader ng Anti-Cybercrime Team ng Northern Police District, nakatanggap sila ng impormasyon na may nag-aalok ng serbisyo online ng abortion. Kanilang bine-verify pa hanggang sa ikasa ang operation at isang pulis ang nagpanggap na magpapa-abort. Sa usapan sa messenger, ipiniliwanag ng komadrona ang proseso ng abortion at tinitiyak na malinis ang kanilang mga gagamiting aparatos at legal ang gamot. Dagdag pa ng komadrona, hindi sila scammer kaya't walang dapat ikatakot. Umabot sa 16,000 hanggang 20,000 ang bayad ng abortion na kadalasan ang kliyente ay mga estudyante. Inamin naman ang komadrona na siya mismo ang gumagawa ng abortion dahil na rin sa pagtataas nitong pagnanais itong makatulong pa. Isang buntis ang inabutan sa kama na tinurukan na ng pampalaglag ang hinihintay na lamang na humilap ang tiyan. Dinala na siya sa ospital matapos masagip. Nahaharap naman sa kasong Medical Malpractice Act
at pharmacy law ang umadrona habang inihahanda rin ang kaso laban sa 3 iba pa. Kumuha muna tayo ng flash report sa labas ng ating himpilan. Yes, 1,000 barangay health workers, solo parents sa Maynila, inayudahan bilang pagkilala sa kanilang paglilingkod bilang barangay health workers at nagsilbing frontliners noong panahon ng pandemic. Pinangunahan ni Manila Mayor Rani Lacuna kasama sina Vice Mayor Yul Serbo at ang anak ni Senator Blaise Poe at Chief of Staff na si Brian Paul Llamanzares ang distribution ng assistance to individual in crisis sa halos 1,000 beneficiaries kabilang na ang mga nasabing workers pati na ang solo parents. Ang distribution ay ginanap sa San Andres Sports Complex kung saan si Manila Social Welfare Chief Rep. Ugoso ang umalalay pati na ang mga kinatawan mula sa tanggapan ni Senator Poe at ng Department of Social Welfare and Development. Sa nasabing okasyon, nagpahayag sila kuna ng marugdog na pagpapasalamat kay Senator Poe sa pagpapadala sa kanyang anak upang dumanap sa kanyang bahagi sa activity at pagsasama sa Maynila na kanyang pinagmamalasakitan. Napakaswerte ng Maynila dahil maraming taong tumutulong. Alam nilang pangangailangan ng bawat Manileño. Lahat ay nagtutulong-tulong ayon kay Lacuna. Kaya ang napili dahil kayong karapat-dapat sa mga recipient kabilang ng mga solo parents wala sa unang distrito ng Maynila. Sa komendasyon ni Mayor Lacuna, ang dedikasyon at tapang na pinakita ng mga barangay health workers noong panahon ng pandemic sa kabila ng panganib na kanilang inaharap sa pagganap ng kanilang tungkulin. Gayon din ang mga solo parents sa kanilang lakas at tatag at pagpakilala sa kanilang solo lang ang mga ito. Kahit anong tulong, malaking tulong, kaya kailangan magpasalamat ng bonggang-bongga sa mga tumutulong ayon sa alkalde sa mga naroroong okasyon. Mula rito sa lungsod ng Maynila, nag-uulat Junang Sures sa Kakampi Online. Ayun, balik tayo sa ating programa. Okay. Sige. Magandang balita po ito mula sa Duty Free Philippines. At siyempre ang ating Congresswoman Delmar Magsino, the beauty and the brains ng OFW party list. Yan. Pwede mo makita niya, no? Sige. Yan, nagkaroon ng MOA signing with OFW party list o tinatawag natin One Filipino Worldwide. Ayan, di ba? Walang iba kundi ang ating Congresswoman Delmar Magsino. At siyempre ang OFW party list ay nandun din ang mga staff. Ang media friends, nakasama po tayo doon. At siyempre ang Duty Free Philippines Fiesta Mall. Gusto kong basahin ang kanyang binanggit dito, ha. It is indeed an honor that you have granted an invitation to visit our Duty Free Philippines Fiesta Mall. Kakaiba na po, ha. Here at Parañaque City, kami po ay nagagalak at sa kanya na ipakita sa inyo ang bagong anyo ng Fiesta Mall. Kung babalikan namin, hindi natin itatanggi na talagang hirap kami noong pandemic. Pero unti-unti na pong naibabalik sa dating anyo. Tuloy-tuloy ang aming renovation efforts with assurance of continuous supply of goods and merchandise. With all the support of beloved Secretary of Tourism, Cristina Garcia Frasco, we have been able to significantly increase sales at Fiesta Mall by more than 50% as compared to pandemic period. Ang mga OFW ay bahagi ng aming buhay dito sa Duty Free Philippines. We are here to please you and serve you. We always aim to enhance the pasalubong shopping experience.
that our modern day heroes and their family deserve. Yan. At syempre, of course, natuwa rin naman tayo dahil tumugon dyan ang ating, lalakihan, di ba mga lalakihan? Tumugon naman ang ating congresswoman sa pamamagitan ng kanyang OFW party list. Nagkaroon ng signing po para mabigyan ng 15% discount ang lahat ng OFW na mamimili dyan sa Duty Free Philippines. Meron nga nung ano mo, at syempre namigay po ng card para yan ipapakita sa Duty Free Philippines para mabigyan ng 15% yung isa 15% discount. Yan, ito po yun, no? Pakita mga magbabili doon sa direct doon sa yan, yan po yun. Ngayon, bawat bili mo dyan, may mga 15% discount when presenting your membership card at Fiesta Mall. Ayan, diba? Pwede yan, ha? Pwede kayo mamili dito sa Holiday Inn Express Manila, Makati Diamond Hotel, Kingsport Hotel, at secure ang Network and Business Solution Incorporated. So, dinaluhan to ng mga media at ng miyembro ng OFW Party List. Ayan po. Signing of Memorandum o Signing of Memorandum of Understanding. Ayan. So, alam nyo, ewan ko kung nakuha dyan dito, baka bukas may report natin. Napakagaling ng mga guard doon. Lahat ay magandang buhay. Yun ang masarap pasukan, di ba? Hindi mga suplado, mga tao doon. Yan. At sa pamamagitan ng Congresswoman Magsino, Congresswoman Delmar Magsino, ay napasinayaan ang pagkakaroon ng signing ng dalawa, ang Duty Free Philippines at siyempre of course ang OFW Party List, na kung saan napakadami. Pakita mo nga yung mga miyembrong nandoon kanina, di ba? So mula doon, abay, namili na yung iba, di ba? Ewan ko lang ba si RB hindi namili. Yan. Wala daw siya. Ayan po yung mga dumalo. Yan, ang mga dumalo po. Ha? Mga OFW leaders yan. Yan, ha? Dumalo dyan. At syempre, kami nasa likod. Kami po ang kumukuha niyan. Ayan. Diba? So, maganda yan. Oportunidad para sa ating mga OFW. Meron kayong 15% discount. Yan. May mga picture pa ba dyan? Sige, pakita natin. Okay, yung ikot natin sa kalbuan. Sige, pakita nga natin. Ibang-iba na ang duty free today. Napakaganda na niya. Ibang klase na siya ngayon. Dati noon, ayoko pumunta niya kasi liit lang. Tapos ngayon, napakaganda, napakalinis, napakasarap ng amoy. Yan. Sige. Ayon pa kay Congresswoman Delmar, ang mga OFW ay bahagi ng aming buhay dito sa Duty Free Philippines. Ayan, no, di ba? Ang sabi, ang OFW Party List daw ay may iba-iba rin siyang mga proyekto. Katulad ng bidang edukasyon, educational programs, scholarship grant, and other youth programs. Ayan, di ba? Yan, meron din silang livelihood program kapag kayo membro nila. Mga skills training. Bida ang kalusugan, health-related programs. Diba? Pag daw kayo may ID nung OFW party list yan. Pati sa, lalo mga OFW yan. Diba? So, napakaganda. Diba? Ng Duty Free Philippines. Ayan. So, dito po, nagkakaroon na ng signing, ha? Yan, dalawa na yan. Ang Duty Free Philippines at ang OFW Party List.
Ayan. Para sa tinatawag nating 15%. Kanina nakakuha kami ng card, di ba? Yan. So, maraming salamat. Bukas po ay kukunin natin yung kabuuan ng press conference na yan at ang pagpirmahan ng dalawang tao. Ang Free Philippines, ang Duty Free Philippines and the OFW Party List. Join forces to enhance benefits for the returning overseas Filipino worker. Ayan po. Ayan. Okay. Yan ayan yung mga leaders ng OFW Party List sa NCR. Yan. Andiyan si Doktora. Yan. May mga project na siguro yung mga yan, no? At syempre batiin natin June De Jesus, Angelo Sanchez, Annabel Sapinosa, Jinky Lim. Ay, hello Jinky! Ipapakita namin po sa inyo ang kabuuan ng interview natin with Congresswoman, diba? Magsino. At ako natin ang ating ayan pala, ang duty free. Ayan, no? Ganda na siya. Yan, sa entrance. Ayan po mga product nila doon, no? Ayan. Si kasi Arby, wala namang pambili pala. Pumasok-pasok. Joke lang. Siyempre, meron. Pakita mo nga, pakita mo nga yung binili mo doon. Makita mo. Diba? Ayan. Hiningal-hingal lang po ako sa paglalakad sa laki ng duty free. Tahimik, no? Ayan, every Sunday daw ay merong Sunday Mass dyan sa Duty Free Philippines. Hasang-hasa talaga yung mga taga-duty free. Ayan, ini-interview na natin si Congresswoman Magsino. Diyan, no? Bukas po namin ipapakita sa inyo. Ayan yung card. Pinakita na natin kanina yung card. Yan yung card na, ayan. Kasi diyan kayo mag-e-enroll. Diyan. Basta dala lang yun daw yung ID ng OFW Party List. Ayan na. So, pag nagkaroon na kayo ng parang card na yan, meron makakapag-avail kayo ng 15% discount sa lahat ng mga binili nyong mga produkto. Ayan, ang mga OFW, namili sila doon. Ayan, may mga chocolates akong nakita doon di ba? Ayan, yung card nila. Ang bilis pa naman maglakad nila, no? Okay. Para naman sa ating RTBM, meron ba tayo? Okay.
Okay, sa ating mga trabaho patrol. Ayan ang ating 19 and 20 ang iQuest. Ang iQuest ay nangangailangan ng 600 factory workers in Taiwan. Nakabigyan mo nga isang kay Jeffrey. Ayan, no placement fee, no processing fee, standard qualification, ayan po. College graduate of engineering courses related to electronic and technology, electrical, mechanical, computer science, and information-related field is an advantage. 2 years vocational graduates or level at least 2 years is also preferable. King Yuan Electronic Corporation. Scan EQ to register your application. Venue po para sa venue session hall, second floor, Botolan, Municipal Hall, Zambales. Global Maritime Engineering Service naman po, kinangangailangan sila sa United Kingdom. Mechanical fitter, FK welder and plater fabricator. Kailangan po male and female. Ito yung mga nagwe-welding yung iba eh. Okay. Minimum of 3 to 5 years experience. You can, minimum of 3 to 5 years of experience, must have shipbuilding and ship repair and maintenance experience, must have at least to read and understand engineering drawings and interpret work instruction. Willing to learn and review IELTS UK 6. Lesson and exam fees will be covered by the employer. You can apply arms.lbsrecruitment.com.ph or you can send your updated CV to apply.msd@islasrecruitment.com.ph. Ang LBS Recruitment Solution Corporation nasa number 610, Gochanco Building, TM Calao Street Corner, MY Rosa Street, Ermita, Manila. Perido, ayan, manpower pooling ha. Ayan. No fees in any form and or purpose will be collected from the applicants. Ano ba to? Production operator. Kailangan nila lalaki, high school graduate, vocational graduate, must have at least 1 to 2 years experience as production operator in pharmaceutical, food, and chemical manufacturing company. O RB, minimum height of 160 centimeter. Kasya ka dyan. Good in English communication skills. For other position, Dropbox is provided for your application. Otherwise, please send your updated resume to perido4croatia@gmail.com with email subject anong pina-apply yung posisyon. Bulk vessel, third engineer. Apply na po kayo ngayon, ha? Third engineer. Ang CF Sharp ay nangangailangan ng third engineer. Ang opisina ng CF Sharp Recruitment ay nasa Building 209, Casa Rocha, General Luna Street, Intramuros, Manila. Or you can email them sa recruithire@cfsharp.com. Rensol. Ano ba kailangan dito sa Rensol? Job opportunities in Kingdom of Saudi Arabia sa Mill Operation and Maintenance Company. SOMCO is looking for 15 BMSD DZ Technician. Ano mga kailangan? Certificate of Education, relevant field. Responsible for installing, programming, testing, calibrating, operating, and repair control system, along with the related software, hardware, and equipment. Knowledge in the following system, energy.
knowledge na pa yung system, energy management system, fire and life safety system, security system, environmental control system, boiler control system, chiller control system. Okay, 100 female cleaners naman sa Saudi Arabia ang Delta Beer Overseas Job Placement and General Services Incorporated. So, ayan. So, ayan po ang kabuuan ng ating programa. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Ano nga ba Okay. So, ayun po ang ating paalala mula dito sa ating himpilan. Thank you very much po sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay dito sa ating programa. Maraming po salamat!